Naranasan nyo na bang humiling ng isang bagay na parang dito na nakasalalay ang lahat? Sa ating pag-uusap ngayon, may isa tayong kwento tungkol sa isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. At sa kanyang paglalakbay, matutuklasan natin ang isang napakalakas na sikreto tungkol sa pagtitiwala. Oh, bago tayo magsimula, may tanong ako para sa inyo. Para sa inyo, ano ba ang mas malakas? Yung kailangan mo munang makita ang isang bagay bago ka maniwala? O sapat na ba na maniwala ka muna para makita mo ang himala? Isipin niyong mabuti yan at tingnan natin mamaya kung magbabago ang sagot niyo pagkatapos ng kwento. Ang bida sa kwento natin, isang maharlika. Ibig sabihin, mayaman siya, makapangyarihan, parang lahat ng gusto niya nakukuha niya. Pero may isang bagay na hindi niya mabili. Yun ay ang kalusugan ng sarili niyang anak. Grabe no? Kasi yung anak niya may sakit na sobrang lala na mismong mga doktor na ang nagsabi sa kanya, wala na kaming magagawa. Parang sinara na ang lahat ng pinto. Tila wala ng pag-aasa. Isipin niyo yung pakiramdam ng isang ama na sinabihan ng ganon, pero sa gitna ng kadiliman bigla, may narinig siyang isang balita. May isang lalaki raw na nagngangalang Jesus na gumagawa ng mga himala at nasa kalapit na bayan lang siya. Ito na yung huling pag-asa niya. Kaya hindi na siya nag-isip pa, naglakbay siya agad para hanapin siya. Halika, samahan natin siya sa napakahalagang paglalakbay na to. Pero pagdating niya doon, nako, parang medyo nadismaya siya kasi ang inaasahan niyang makita, siguro isang haring nakakorona o isang taong mukhang makapangyarihan, pero ang nakita niya, isang simpleng tao lang na mukhang pagod at maalikabok galing sa paglalakbay. Siguro napaisip siya, teka, ito na ba yun? Siya ba talaga yung makakatulong sa anak ko? At dito na nagiging mas malalim ang kwento. Alam nyo, ang galing kasi kahit hindi pa nagsasalita yung ama tungkol sa mga duda niya, alam na ni Jesus kung ano yung nasa puso't isip niya. Kaya imbes na tulungan siya agad, binigyan muna siya ni Jesus ng isang pagsubok. Ito mismo yung sinabi ni Jesus sa kanya, para bang sinasabi niya, alam ko kung bakit ka nag-aalinlangan. Gusto mo munang makakita ng pruweba, no? Gusto mo muna ng milagro bago ka maniwala sa akin. So, gets niyo ba yung pinagkaiba? Ang gusto ng ama, pumunta ka sa bahay, pagalingin mo anak ko. Pag nakita kong magaling na siya, maniniwala ako sa'yo. Makita muna bago maniwala. Pero ang gustong ituro ni Jesus, baliktad, maniwala ka muna sa salita ko at makikita mo ang resulta. Dito ngayon napaisip ng malalim yung ama. Narealize niya, teka, wala akong oras para mag-alinlangan. Ang buhay ng anak ko ang nakataya rito. Kailangan niyang mamili. Hahayaan niya bang talunin siya ng duda? O susubukan niyang tumalun sa pananampalataya? At yun ang pinili niya. Isinantabi niya lahat ng pagdududa niya at buong puso siyang nagmakaawa. Sa sigaw niyang yon, parang sinasabi niyang, hindi na mahalaga kung anong itsura mo o kung anong iniisip ko. Naniniwala akong kaya mo siyang tulungan. At alam niyo, sagot ni Jesus, hindi siya sumamapawi. Tiningnan lang niya yung ama at binigyan siya ng isang pangako. Isang simpleng pangungusap na kailangan niyang panghawakan. At sa isang iglap doon mismo sa sandaling yun, pinili ng ama na maniwala. At alam niyo kung anong nangyari? Yung bigat sa dibdib niya, yung takot, yung pag-aalala, biglang nawala. Napalitan yun ng kapayapaan at saya na hindi niya pa nararamdaman sa buong buhay niya. Oh, ayan na, pauwi na ang ama. Ang taying dala-dala niya, hindi ebidensya, kundi isang pangako. Ano kaya ang madadatnan niya pag-uwi? Tara, alamin natin. At ito na mga kaibigan ang pinakakamangha-manghang bahagi ng kwento. Habang pauwi siya, sinalubong siya ng mga katulong niya, tuwang-tuwa. Ginoo, magaling na po ang anak niyo. Sigaw nila. Nagtanong yung ama, anong oras siya gumaling? Ang sagot nila, kahapon po, bandang 7 oras. At doon siya napahinto. Yun ang eksaktong oras, ang eksaktong sandali na sinabi sa kanya ni Jesus, ang anak mo'y buhay at pinili niyang maniwala. Doon niya natatunayan ang lahat. Ang himala ay nangyari, hindi nung nakita niya yung anak niya, kundi nung sandaling pinili niyang maniwala sa pangako kahit malayo pa siya. Wow! Grabe yung paggaling ng bata, 'di ba? Isang malaking himala yon. Pero ayon sa kwento, may isa pa palang mas malaking himala na nangyari noong araw na yon, yung pagbabago sa puso ng ama. At yung aral na natutunan niya para rin sa atin. Simple lang. Una, tulad niya, aminin natin na kailangan natin ng tulong.
Pangalawa, magtiwala tayo sa mga pangako. Pangatlo, maniwala tayo na kapag humingi tayo, natanggap na natin. At pang-apat, ang tinakaimportante, magpasalamat na agad kahit hindi pa natin nakikita ang resulta. Ganyan pala gumagana ang tunay na pananampalataya. So, balik tayo sa tanong ko sa simula. Ano ang mas makapangyarihan, ang makita o ang maniwala? Malinaw na ipinakita sa atin ng Ama sa kwento na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagpili nating maniwala muna. Kaya ang tanong ko para sa iyo ngayon, ano ang isang pangako na maaari mong piliing paniwalaan sa araw na ito? Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin.